Kilat News Updates. Mga balita ngayon, ilang loose firearms isinuko sa mga militar sa Tawi-Tawi. 142.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Quezon City by bus. 2 arestado. Bagyong Nuri, maliit ang posibilidad na direktang tatama sa bansa. Ayon sa Pag-asa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasa halos 20 loose firearms ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad sa Barangay Nalil, Bonggao, Tawi-Tawi bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na armas. Mismong pinangunahan nitong March 11 ng 4th Marine Rifle Battalion ng Philippine Marine Corps ang ceremonial turnover sa kanilang rear command post bilang bahagi ng pagpapatupad ng Small Arms and Light Weapons o SALW program ng pamahalaan. Ayon sa militar, layunin ng programa na hikayatin ang mga residente na isuko ang mga hindi rehistrado at iligal na armas upang mabawasan ang karahasan sa kanilang nasasakupan. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Tawi-Tawi at Simunol, ilang ahensya ng gobyerno, mga marine reservists at community stakeholders. Dagdag pa ng militar na ang pagsuko ng loose firearms ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang internal security operations at territorial defense operations sa lalawigan at upang patuloy na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi. Arestado ang 2 hinihinalang tulak ng droga matapos mahulihan ng mahigit 21 kilos ng shabu sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa biyak na Bato Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City, bandang 3:10 ng madaling araw ng March 11. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 142.2 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa operasyon. Nakalagay ang mga pakete ng hinihinalang shabu sa mga plastic container upang maitago at maipuslit sa distribusyon. Naniniwala ang PDEA na bahagi ito ng malakihang operasyon ng drug trafficking na posibleng nagsusupply ng iligal na droga sa mga komunidad sa Metro Manila at karatig na rehiyon. Nasa kustodiya na ng mga operatiba ang 2 suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Ganap ng isang tropical depression ang low pressure area o LPA na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Pag-asa. Huling namataan ng bagyo na tinawag na Nuri sa layong 1,415 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers bawat oras, malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 88 kilometers bawat oras, habang kumikilos pa silangan hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mananatili itong mabagal sa labas ng PAR at mababa ang tsansa sa ngayon na tumama sa kalupaan ng bansa. Samantala, patuloy namang umiiral ang northeast monsoon o amihan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may panakanakang mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Luzon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.